Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Si Flory Lee na kilala rin bilang Flory ay isang 27 taong gulang na babae. Nagtatrabaho siya bilang model sa isang kumpanya na maganda ang sweldo at dahil dito, umaasa ang kanyang adopted family sa kanyang pera. Ngunit hindi nagreklamo si Flory dahil mahal niya ang kanyang pamilya at bulag siya sa katotohanan na hindi siya minahal pabalik ng kanyang adopted family at ginagamit lang siya para sa kanyang pera. Pero hindi niya inaasahan na isang araw ay malalaman niya rin ang katotohanan. Hindi niya inaasahan na balang araw may mangyayari sa kanya na tuluyang magpapabago sa buong buhay niya. Nasa harap ng salamin si Flory na nagme-makeup nang mangyari ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at nandilim ang kanyang paningin. Sumandal siya sa drawer para subukan pakalmahin ang sarili. Ngunit medyo lumala ang pagod na nararamdaman niya hanggang sa punto na nahimatay na siya. Nang magising si Flory, madilim na ang lahat sa kanyang paligid at inakala niyang patay na ang kuryente. Sinubukan niyang tapikin ang kanyang paligid habang sinusubukan niyang hanapin ang kanyang cellphone. Maya-maya ay naramdaman ni Flory ang kanyang cellphone at kinuha niya ito. Sinubukan niyang buksan ang kanyang cellphone, ngunit kahit ilang beses niya itong pindutin ay walang lumalabas na ilaw. Nasira bang cellphone ko? Tanong ni Flory sa sarili. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sinubukan niyang pumunta sa pintuan sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga kamay sa dingding para gabayan ang kanyang sarili. Hindi niya alam ang katotohanan na wala siyang makita, hindi dahil sa patay ang kuryente at nasira ang kanyang cellphone, pero dahil nabulag na siya. Habang naglalakad si Flory patungo sa pinto, narinig niya ang pagbukas ng pinto. "Huy, Flory," sabi ng manager. "Flory girl, anong ginagawa mo?" Narinig ni Flory na nagsalita ang kanyang kasamahan. "Jane, pwede bang buksan mo ang ilaw? Hindi ako makakita. Ang dilim eh. Brownout ba? Sobrang dilim naman dito." Saglit na walang narinig na sagot si Flory, pero kalaunan, nakarinig siya ng buntong hininga mula kay Jane. "Flory, bukas ang ilaw." Napabuntong hininga si Flory. Sigurado ka ba, Jane? Don't play with me, Jane. I know you like jokes, but that is not a really nice joke. Jane, tigilan mo na yung biro mo. Kumalma ka, Flory. At hindi ako nagbibiro sa'yo ngayon. Huwag kang gumalaw, tutulungan kita. Tumayo si Flory at nanginginig ang kanyang mga ugat. Maya-maya, naramdaman niyang may tumulong sa kanya para tumayo. "Gusto mo bang samahan kita sa ospital?" Yes, Jane. Please, tulungan mo ko." Tinulungan ni Jane ang kanyang kasamahan at dinala siya sa ospital. Dumating silang dalawa sa harap ng ospital at agad silang pumunta sa emergency room. Sinuri ng doktor si Flory at nabigla sila sa balita. "Miss Flory, huwag po kayo mabibigla. Ayon po sa aking pagsusuri, kayo po ay totally blind na," wika ng doktor. Nawala ang buhay sa katawan ni Flory nang marinig niya ito. Pagkatapos, ipinaliwanag ng doktor kung ano ang nangyari at kung ano ang maaring sanhi nito. Sinabi rin ng doktor kay Flory na tinawagan na ng ospital ang kanyang pamilya at nakalis na ang kasamahan niyang si Jane dahil sa isang mahalagang gawain. Napabuntong hininga si Flory nang marinig niyang pupunta sa kanyang pamilya para suportahan at siya'y aliwin. Ngunit walang makakapaganda kay Flory sa sakit na kanyang nararamdaman matapos niyang marinig ang tila inis na ingay na ipinalabas ng kanyang madrasta. "Bulag?
Seryoso? Paano ka magtatrabaho ngayon? Paano mo kayo bibigyan ng pagkain at mga damit? Napaka-selfish mo. Galit na sigaw ng nanay ni Flory at hindi na napigilan ni Flory ang sarili na umiyak. Mami, I'm sorry. I don't know what happened. Nahimatay lang ako at pagising ko, wala na akong makita. Nagpakawala ng ingay ang nanay ni Flory na nagpapahiwatig na siya ay inis. Whatever, bilisan mo yung check-up mo. Kailangan na nating umuwi para maparusahan ka sa mga kasalanan mo. Napalunok si Flory at hinayaan niyang gabayan siya ng kanyang madrasta palabas ng silid pagkatapos ng check-up. Nabulag si Flory at nangyari ang pangyayaring ito. Ilang araw na ang nakakalipas. Sa kasalukuyan umupo si Flory sa kanyang kama at pinilit niyang sarili na makita muli ang kung ano man ang nakita niya dati. Ngunit kahit anong pilit niya, wala pa rin siyang makita. Naiinis siya sa kanyang sitwasyon pero wala siyang magawa kundi umiyak. Sis, eto na ang dinner mo. Narinig ni Flory na nagsalita ang kanyang kapatid. Thank you, Jazz. Ngunit bago pa matapos ni Flory ang kanyang pangungusap, narinig niyang tumunog ang kanyang pinto na nagpapahiwatig na lumabas na ang kanyang kapatid sa kanyang silid. Kumunot ang noo ni Flory. Hindi siya close sa adopted sister niya, pero mahal niya ito. Sinasamahan lang siya ng kapatid niya sa tuwing nagsha-shopping siya at binabayaran ni Flory ang lahat ng kinukuha ng kapatid niya. Ngayon na siya ay bulag at hindi nakakakita, maaari na lamang siyang umasa na mahal pa rin siya ng kanyang pamilya. Tinapik-tapik ni Flory ang espasyo sa paligid niya hanggang sa mahawakan niya na ang plato. Tinulungan niya na lang ang sarili niya dahil walang tumutulong sa kanya. Sumakit ang puso ni Flory nang marinig niya ang tawanan ng kanyang adopted family mula sa ibaba. Nais niyang makasama sila sa hapunan, ngunit mahigpit na sinabi sa kanya ng kanyang ina na mula ngayon ay sa loob na lamang siya ng kanyang silid kakain dahil ayaw kasi ng ina niya na matumba niya ang mga mamahaling plato at base nila sa ibaba. Isang luha ang bumagsak sa mata ni Flory habang nakikinig siya sa tawa ng kanyang pamilya habang siya ay kumakain mag-isa sa itaas sa loob ng kanyang silid. Nang matapos siyang kumain, sinubukang ibalik ni Flory ang kanyang plato sa kanyang mesa. Ngunit biglang narinig niya ang tunog ng pagkabasag ng plato. Hindi ko na ilagay ng maayos ang plato? Tanong ni Flory sa sarili. At agad na narinig ni Flory ang mga yabag na tumatakbo patungo sa kanyang silid. Tinakpan ni Flory ang kanyang tenga nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Flory! Anong ginagawa mo? Mahal ang mga plato na ito. Mami, ako po ay... Manahimik ka. Wala kang kwentang bulag ka. Mahigpit na hinawakan ni Flory ang kanyang bedsheets habang pinipigilan ang sarili sa pagsigaw pabalik. Hindi na siya sumigaw pabalik sa kanyang ina, ngunit ngayon, parang gusto niyang sumigaw at ilabas ang sakit na kasalukuyang nararamdaman niya. Bayaran mo itong platong nabasag mo ha, hiling ng ina ni Flory at walang nagawa si Flory kung hindi ang tumango at humingi ng tawad. I'm sorry, inay. Susubukan kong hindi masira ulit ang mga plato mo. Wala nang narinig si Flory pagkatapos pero nagulat siya nang maramdaman niyang may itinulak na plastik sa kanya. Linisin mo lahat ng kalat mo na yan ha, sabi ng nanay ni Flory. Pero mami, hindi ko po nakikita ang mga bubog. May mga kamay ka, di ba? Huwag mong gamitin ang iyong problema sa mata upang hindi gawin ang iyong mga gawain. Pinapakita mo lang kung gaano ka katamad. Narinig ni Flory ang pagsara ng pinto na nagpapahiwatig na lumabas na ng kwarto ang kanyang ina. Lumuhod siya sa sahig at sinusubukang pulutin ang mga nabasag na peraso ng plato at pilit niyang binabaliwala ang sakit na nararamdaman. Masakit ang kanyang mga kamay at malamang na dumudugo na ito at gayon din ang kanyang puso. Matapos matiyak na nakuha na niya ang lahat ng mga sirang piraso ng plato,
Tinulungan ni Flory ang sarili na lumabas ng pinto at bumaba ng hagdan para itapon ang mga basag na piraso ng plato sa labas ng bahay. Paglabas niya ng pinto, may narinig siyang hindi niya dapat marinig. I guess, dapat ko na siyang paalisin. Buwisit, inampun ko lang ang batang yun dahil maganda siya. Pagpasok ko sa orphanage, una ko siyang nakita dahil sa ganda niya. Kaya ko lang naman siya inampun dahil sa itsura niya. At tinulungan ko siya hanggang sa maging model siya. Pero ngayong hindi na siya nakakakita at hindi na makapag-model, wala na siyang silbi dito. Hindi na nakatiis si Flory at tumakbo na siya paakyat sa kwarto niya. Nabangga niya ang ilan sa mga bagay sa loob ng bahay ng kanyang ina, ngunit sa kabutihang palad, walang nahulog o nabasag. Buong gabi siyang umiiyak sa kanyang kama habang labis siyang nasaktan sa sinabi ng kanyang ina. Paano niya nasabi yun? Kinuha niya ako dahil sa itsura ko. Ang kagandahan ko lang ba ang mahalaga sa kanya? Wala ba talaga akong silbi? Nagdududa si Flory sa sarili habang umiiyak sa kanyang mga unan. Tinapik niya ang kama hanggang sa maramdaman niya ang kanyang cellphone dahil hindi niya nakikita. Mapagkakatiwalaan lamang niya ang kanyang memorya habang sinusubukan niyang pumunta sa kanyang contacts at tinawagan ang kanyang kaibigan. Mabuti na lang at maganda ang memorya niya at narinig niya ang boses ng kaibigan sa kabilang dulo ng telepono. Jane? Oh, Flory, ikaw ba yan? Hey, anong problema? Para kang umiiyak? Wala lang, Jane. Pwede mo ba akong sunduin? Dumaan ka sa bintana ko at ipapaliwanag ko ang lahat hanggang sa makarating ka dito. Ha? Teka, maghahanda ako. Darating ako dyan. Huwag kang mag-alala. Pupunta agad ako dyan. Huwag mong tapusin ng tawag hanggat hindi pa ako nakakarating. Sumagot si Flory at naghintay siya hanggang sa marinig niya ang tunog ng pagbukas ng kanyang bintana. Bata pa lang si Jane ay madalas na siyang pumapasok sa loob ng kwarto ni Flory para maglaro. Nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Flory, pero sa labas ng kwarto ni Flory ay may malaking puno. Umaakyat si Jane sa puno para makapasok sa kwarto ni Flory. Naghintay si Flory hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng kanyang bintana. Flory, anong problema? Are you okay? Narinig ni Flory na tanong ng kaibigan at tumango naman si Flory. Tulungan mo ko mag-impake ng mga gamit ko, Jane, sabi ni Flory habang tumatayo, at agad namang pumunta si Jane sa tabi ng kaibigan para tulungan itong tumayo. Hindi ko alam kung bakit, pero sige, tutulungan kita. Maaari mong sabihin sa akin mamaya pagkarating natin sa aking apartment. At nagtulungan ng dalawa sa pag-impake ng mga gamit ni Flory. Ang lahat ng kanyang damit at gamit ay agad na inilagay sa loob ng kanyang bag. Pagkatapos matiyak na nakuha niya ang lahat, tinulungan ni Jane ang kanyang bulag na kaibigan ng ligtas sa labas ng kanyang bintana at pababa ng puno. Agad na pumasok ang dalawa sa loob ng sasakyan ni Jane at tuluyan na silang umalis. Pagbalik sa bahay ni Flory, pumasok ang nanay ni Flory sa kanyang silid at nakitang magulong silid at halos lahat ng gamit ni Flory ay wala na. Hay nako, buti nga sa babaeng yun at umalis na siyang mag-isa. Salamat naman at alam niya kung gaano siya kawalang kwenta. Inakala ng nanay ni Flory na yun ang huling araw na makikita niya ang kanyang walang kwentang ampon. Ngunit nagkakamali siya. Mabilis na lumipas ang oras at makalipas ang 2 taon, nakita ng nanay ni Flory ang sarili na naglalakad sa tabi ng kalsada na may hawak na isang bag ng mga groceries. Tahimik siyang naglalakad sa gilid ng kalsada nang bigla siyang magulat nang makita niya ang billboard. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang bag na mga pinamili nang makita ang mukha ni Flory sa billboard. Siya ay model pa rin? Pero bulag siya. Hindi ko dapat ito iniisip. Model na naman siya. Ibig sabihin, mayaman na siya. Ang walang kwentang babaeng yun, dapat bumalik siya
sabi ng nanay ni Flory habang nagmamadaling umuwi. Nakaupo si Flory sa upuan ng kanyang apartment habang si Jane ay tumutulong sa kanyang makeup nang biglang marinig niyang nagre-ring ang kanyang cellphone. "Sino yan?" tanong ni Flory. "Flory, adopted mother mo. Dapat ko bang sagutin?" Bumuntong hininga si Flory bago siya sumagot ng oo. Tinulungan ni Jane ang kanyang kaibigan at sinagot ang telepono para sa kanya. Pagkasagot ay umalis na si Jane sa malayo, ngunit hindi siya lumabas ng kwarto para matulungan niya ang kaibigang bulag sakaling may mangyari. "Flory, ikaw ba to?" Narinig ni Flory ang boses ng kanyang ina. "Oo, ako ito." "Flory, nakita ko ang mukha mo sa isang billboard. Hindi ko alam na nagpasya kang bumalik sa iyong karir. That's good for you." Bumuntong hininga si Flory, ang awkward ng usapan nila. "Paano mo ito nagawa? Nakahanap ka na ba ng lunas sa problema mo sa mata?" "Hindi, bulag pa rin ako. Pero sa tulong ng kaibigan ko, nakakalakad pa rin ako sa runway kahit wala naman ako nakikita." "Ah, I see. That's good for you." Tumahimik sandali hanggang sa muling nagsalita ang ina ni Flory. "Flory, bakit hindi ka bumalik dito sa bahay natin? Miss ka na ng ate mo, miss ka na ng tatay mo, miss na rin kita. Umuwi ka na, Flory. Kami ang pamilya mo." Nagalit si Flory sa sinabi ng kanyang ina. "Are you kidding me? Hindi. Hindi talaga. Hindi na ako babalik sa bahay na yan. I'm sorry, ma, pero hindi na ako babalik dyan. Ginamit mo ko at hindi ko hayaang gawin mo ulit yun sa akin. Pasensya na, mami, pero hindi." Sa wakas ay nailabas ni Flory ang kanyang pagkadismaya at tumingin sa kanya si Jane mula sa kabilang bahagi ng silid na may pagmamalaki na ekspresyon sa kanyang muka. "Wala kang utang na loob, Flory. Pinabayaan mo kami ng pamilya mo." Narinig ni Flory ang sinabi ng kanyang ina. "Pinalaki kita. Walang utang na loob na bata. Minahal kita na parang anak kita. At ganito pang isusukli mo sa akin?" "Mami, nagpapasalamat po ko sa inyo. Pero dito na po tayo maghihiwalay. Besides, isa akong walang kwentang bulag na ampon, di ba? Hindi mo na ako kailangan." "Wala kang utang na loob, Flory. Isinusumpa kita." Yun lang ang sinabi ng ina ni Flory bago matapos ang tawag. Sa wakas na ilabas na ni Flory ang kanyang mga frustration na itinatago niya sa loob ng maraming taon. Natutuwa siya na sa wakas ay naalis niya na ito. Samantala, ibinagsak ng ina ni Flory ang kanyang telepono dahil sa frustration habang nakatingin si Jasmine at ang kanyang ama sa kanya. Si Jasmine at ang kanyang ama ay nagsisi sa ginawa nila kay Flory, pero ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay pagsisihan ang ginawa nila magpakailanman.